Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Kamusta po kayo? Batang Maynila Toits. Pag-usapan natin itong update kay Mayor Alice Go. Ito mga kababayan, Reporter Inquirer. Ito muna unahin natin kasi may latest report po tungkol dyan kay Alice Go. Pero ito muna, balikan muna natin itong report ng Inquirer.net noong May 16. Ito pong Office of the Solicitor General says it has organized a team to determine if Bamban Mayor Alice Guo has the legal right to hold a public position. So titingnan daw nila, mag-organize sila ng grupo para tingnan kung ito ba ay si Mayor Alice Guo ay may legal na karapatan na humawak ng isang public position. So imbestigahan nila si Mayor Go ngayong mayor na. Di ba dapat trabaho yan ng netong mga ating mga humahawak diyan sa hindi natin alam kung sino yung karapat dapat na i-review yung mga applications ng mga tatakbong mga kandidato. Diba dapat umpisa pa lang tinitingnan na nila kung karapat dapat ba ito na tumakbo bilang mayor, vice mayor o kung anumang mga posisyon sa gobyerno. Diba dapat tinitingnan nila maigi, bina-background check nila kung sino yung kung ano yung ito ba may karapatan ba itong tumakbo? Karapat dapat ba itong kumandidato? Kompleto ba mga papeles ito, dokumento nito? Iba dapat ganun. Pero ngayon, ito, mayor na eh. Mayor na, saka mo iimbestigahan. Talaga mga palpak itong mga mga nagtatrabaho dito sa mga posisyon dito eh. Lalong-lalo na, alam po, dapat COMELEC, di ba? Dapat COMELEC nag-iimbestiga niyan eh. Nag-iimbestiga kung karapat dapat pa na itong mga tumatakbo, nag-file sa kanila ng Certificate of Candidacy, di ba? Dapat sila yung check nyo muna itong background dito. Ito, karapat dapat ba? Kompleto ba papeles nito? Di ba dapat ganun ang trabaho ng COMELEC? Di ba? O baka naman COMELEC na. Kaya kahit hindi karapat dapat, hindi kompleto dokumento, wala silang pakialam, basta COMELEC na. At tinatanggap na nila yung Certificate of Candidacy tapos yan, patatakbuhin na nila. Di ba? Biruin yung mayor na eh. Sa kanya palang iimbestigahan. Ngayon pala kayo magtatayo ng grupo para imbestigahan kung ito ba si Bamban Mayor Alice Guo may legal na karapatan na humawak ng isang public position. Di ba dapat noon pa? Mga bobo to. Ano ba naman kayong mga nakaposisyon na eh. Ang dami na nga naipasok na pogo eh. Nagamit na nga yung posisyon eh. Para magkaroon ng ng parang BGC dun sa Bamban eh, diyan sa tabi lang ng munisipyo eh. Tapos ngayon nyo lang iimbestigahan kung karapat dapat ba itong humawak ng public position. Dapat doon pa lang sa sa application, check nyo na kung pwede ba itong tumakbo bilang mayor diyan sa Bamban. Hindi nyo man lang inimbestigahan, hindi nyo man lang tiningnan kung kompleto ba papeles. Saka paano nangyari yun Sabi niya wala siyang record hindi siya nag-aral, wala siyang elementary, high school, teacher lang daw nagturo sa kanya, wala siyang diploma. Pero okay lang yan, ibig sabihin hindi ba sila nagtaka na walang records na ganun? Kasi kahit yung barangay Tanod, may mga records ng ganun eh. Lalong-lalo na sinabi ni Mayor ni Mayor Guo, siya, Pilipino siya. So dapat, di ba, dapat tinignan, teka, nasa yung diploma mo, ba't wala? Hindi na ba tinitingnan ng COMELEC yun? Basta tanggap lang sila ng tanggap. Basta COMELEC lang. Okay na sa kanila.
Grabe talaga 'tong Comelec talaga, oh. Ayan na mga kababayan, itong Office of the Solicitor General, ngayon pa lang nila i-determine kung ito nga si Bamban Mayor Alex Go ay may karapatan na humawak ng posisyon, ngayong mayor na siya. At ito ngayon yung bagong balita. Ito guys, ayan. Ito. Teka. Ito, isa pa pala. Ito muna. Ito naman, DILG ay nirekomenda ang preventive suspension ni Bamban Mayor Alex Guo. So, preventive suspension habang iniimbestigahan pa yung kaugnayan ni Mayor Guo dyan po sa Pogo. Dyan po sa lugar ng Bamban Tarlac na nasasakupan ni Mayor Alice Guo. Sabi dito, the Department of Interior and Local Government, DILG, is recommending that Bamban Tarlac Mayor Alice Guo be preventively suspended after its task force uncovered troubling findings of serious illegal acts which may have severe legal implications. The DILG task force have been investigating Guo's connection to a Philippine offshore gaming operator, Pogo, in the province. The DILG said its recommendation is to prevent any influence on the continuing investigations of our and other agencies. Okay, so nag-recommend sila kasi hindi sila pwedeng mag-suspend eh. So itong Department of Interior and Local Government ay nag-submit na, nag-recommenda na ng masuspinde pansamantala itong si Mayor Alice Guo, itong makakalimuting Mayor ng Bamban Tarlac. Alam nyo guys, ang dami ngayong yung makakalimutin. Nauso yung yung mga makakalimutin ngayon eh. Uso ata ngayon eh. Ano ba yan? Baka hindi kaya yung virus na kumakalat ngayon nagiging makakalimutin yung mga tao. Kasi sabi nila, ito raw si Presidente Marcos makakalimutin na rin. Kasi sabi daw ni Presidente Marcos hindi niya kilala si Alice Guo. Pero meron naman silang picture. Kaya sabi ng mga DDS, sabi hindi mo kilala pero meron kayo picture. Ganon din sino pa ba? Ito si Teodoro. Ganon din sabi niya hindi niya kilala pero may nakitaan na picture din na magkasama sila. So sabi ng mga DDS, isa pa rin to si Teodoro, makakalimutin na rin. Usong-uso kaya guys, ingat kayo masyado maglalabas ha. Kaya pag lalabas kayo, magpapayong kayo, baka maging makakalimutin kayo. Okay, sino pa ba? Basahin ang banat ng mga DDS. Pero si Morales, tingnan niyo si Morales. Si Morales nga mas matindi. Kasi kay Teodoro, kay Presidente Marcos, malaman nagpa-picture lang yan. Hindi naman nagkakwentuhan yan eh. Di ba? Pwede naman sabihin, picture tayo. Katulad nung dun sa rally kahapon, may mga nagpa-picture sa atin, ng mga subscribers natin, nakasalamuhan natin sila, pero hindi natin sila personally kilala. Pero nga nagpa-picture, sir, subscribers nyo ako, hindi ko naman natanong na yung pangalan, pero may picture. So, hindi ibig sabihin may picture, talagang magkakilala na. Di ba? So, ito, sinasabi nila, makakalimutin lang daw talaga. Ginagamit nila para siraan si Marcos. Si Morales nga, ito si Morales matindi. Yung kanyang tawag dito, yung informant. Ang tagal niya kausap yun di ba nagkwentuhan sila? Halika dito tayo sa tabi. Dali. Ano kwento mo? Si Marcos, si Bongbong, si Bongit. Yun, nagsisinghot-singhot. Sige. Sino pa? Sino pa yung kasama niya? Si Maricel Soriano, nagsinghot-singhot din. Sinulat ni Morales dun sa kanyang papel, scratch paper. Tapos sino pa? Meron pa tayong kasama yun. May mga lalaki, babae, mga cohorts. Sulat mo cohorts. Ano ibig sabihin ng cohorts? Basta cohorts, ilagay mo. Nakasulat dun sa report ni Morales. Pagkalipas ng ilang mga panahon, tinanong siya, kilala mo ba yung informant mo? Hindi ko na po maalala. Pero ang tagal nila nagkwentuhan. Hindi niya kilala.
Etong nagpicture-picture, saglit lang ito. Baka 2 seconds lang itong picture na to, tapos na eh. Oh, hindi naman porke may picture talaga magkakilala. Eto nga, si Morales, sabi ko nga sa inyo, tagal-tagal nagkwentuhan eh. Di ba? Tapos nakalimutan niya sino yung nagsabi sa kanya, nagkakwentuhan niya na nagsingot-singhotan. So, wala yan. Walang kakwenta-kwenta yung mga sinasabi nila na may picture-picture, na ganyan-ganyan. Wala, wag yung pansinin. Mga mema lang yan. Mga mema lang yung yung mga, na yan, mga DD shit na yan. Okay, eto na, mga kababayan. Ating latest, bagong balita. Mainit-init pa, 36 minuto ang nakakaraan. Ito pong DILG ay lumapit na po sa Ombudsman para suspindihin si Bamban Mayor Alex Guo. Okay, inirekomenda ng DILG sa Office of the Ombudsman ay suspindi na si Bamban Mayor Alex Guo na nasasangkot sa aligasyon kaugnay ng Pogo. Ayan mga kababayan. So, Ombudsman po kasi ang pwede mag-suspend. Kaso kailan pa kaya masususpend ito? Kasi hearing pa ito. Basahin lang natin ilang mga mensahe ng ating mga kababayan. Masusing pag-iimbestiga ang kailangan dito at kung napatunayan pineke niya ang kanyang citizenship ay agad ipa-deport ito sa China. It's national security threat. Dapat na imbestigahan din dito ang COMELEC kung bakit na-approve ang candidacy nito. Ayan, tama di ba sabi ko sa inyo? Bakit ngayon nyo lang iimbestigahan kung karapat-dapat ito sa humawak ng isang posisyon sa gobyerno? Dapat noon pa. Di ba ganun yung trabaho ng COMELEC? Pero yun yung tatanggap lang kayo ng tatanggap. Wala namang mga papel, kulang-kulang yung papel. Kasi nga COMELEC. Kaya tanggap lang ng tanggap. Yan. Saka tinulungan daw ng previous administration eh. Alam niya naman talaga pag mukha kang in-check, talagang malapit ka dun sa dating presidente. Siyang isang bango siya. Kapag ikaw ay ma-in-check, magaling ka mag-in-check, sigurado malapit ka dito sa dating administrasyon. Kaya nga sabi niya, paano ka nakatakbo? Ay, tinulungan po ako ng previous administration. Alam na this. Kumulek. Okay, so yan mga kababayan yung ating ito hindi ko pala na-share, pasensya na, sorry. Dakdak ako ng dakdak, hindi ko pala naipakita sa inyo to. Ayan po yung yung latest na balita mga kababayan. Ayan, abangan natin yung update tungkol dito kay Mayor Alex Guo, makakalimuting mayor ng Banban Tarlac. At pinag-aaralan ko guys yung yung tungkol dun sa sa Pogo. At mahaba-haba po kasing kwentuhan yun kaya baka malamang i-live na lang natin at balikan natin yung yung nangyari diyan sa Senate hearing. Kasi nandun po lahat yun Kasi from raid sa Pogo, bakit ni raid? Kasi meron po nagsumbong na isang Vietnamese na siya po ay kumbaga may tinorture. Na JJ Guevara pa tuloy ako, sorry. Tinorture po. Diyan sa Pogo Hub, diyan sa lugar na yan, diyan sa nasasakupan ni Mayor Alex Guo. Pagkatapos po na nangyari, pinasok ni raid nila yung Pogo. At doon nagkaalaman na. Ang dami ng mga papeles na nakuha. Tapos doon nakita. Kaya na-involve si Alice Guo si Mayor. Kasi ang daming papeles na nakita ron na may kinalaman si Mayor Guo diyan sa ilan sa mga transaksyon diyan sa Pogo Hub na mala BGC ang datingan mga kababayan Malaki po Tapos may mga villas ng mga pagmamay-ari ng mga big time na mga na mga inchik diyan. At hindi lang po big time, mga miyembro pa ng ng sindikato. Mga wanted po sa China, yung mga nandiyan. Kaya nung ni-raid mga kababayan, nakatakas. Bakit? Kasi meron palang tunnel. May tunnel. So matindi talaga. Matindi. Meron kayo sa building permit kaya, nakasulat kayo sa plano kasi pag-apply ka ng construction,
ng building, kompleto yung yung detalye nun eh. Lahat kompleto yung naka-drawing. Yung tunnel kaya naka-drawing din. So, ibig sabihin, dapat pinanagot na itong nagtayo doon kasi unang-una, bakit yung tunnel hindi kasama sa plano? Pero ginawa nila. Kasi dapat nakasulat sa plano yun, sa building permit na inaprobahan ni Mayor Gubo eh. So, diyan pa lang, meron ng sa buhatan na nangyari, kaya dapat lang na masuspend itong si Mayor, Banban Mayor Alice Guo, no? Sayang naman, kamukha nung alam mo yung babae sa F4, sino yun? Yung ni Watcholay. Down ni. Ano ba yan? Di ba? Sino yung pangalan ng yung babae doon? Partner ni ni nakalimutan ko. Hindi ko kasi kilala yun. Hindi kasi ako pa ng F4 eh. Okay, so yan mga kababayan, abangan natin yung mangyayari. At gusto kong tingnan natin eh. Kasi from Pogo to Mayor Alice Guo. Kung gusto nyo, sabihin nyo lang, daanan natin yon para at least alam niyo saan ba talaga nagsimula. Paano na-involve si Alice Guo? Kasi alam nyo, ang dami. Meron nga daw nabubutasin pa lang yung mga bolt. Ang dami nilang grinder, kinabukasan, wala eh. Saan napunta? So, grabe po yung takipan na nangyari dyan. Kaya, maraming question sa citizenship, sa iba talaga kapag pag sinuportahan ko ng dating administrasyon, mga kababayan eh. Walang imposible. Di ba? Walang imposible. Kaya, ito mga kababayan, dito lang po muna tayo. At isulat nyo po kung gusto nyo, interesado kayo, sunod nating i-vlog yung nangyari dyan sa Pogo, kung paano napunta Pogo to Mayor Alice Guo. Ando naman, kompleto naman yon. Talagang iisa-isahin natin yung mga nangyari para at least alam natin yung kwento na itong makakalimuting Mayor ng Banban Tarlac. So yun lang, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.